Sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang matandang bahay na matagal nang walang nakatira. Luma na ang kahoy, umiingit na ang bawat hakbang. Basag ang ilang bintana, pero ang pinakakakaiba ay ang kwartong laging may nakasilip. Walang naniniwala noong una, hanggang sa mismong si Lolo Andres, ang dating kapitan ng barangay, ang nagsalita. "Ako mismo," sabi niya. "Nakita ko. 2:00 ng madaling araw. May matang nakatingin sa akin mula sa bintana ng kwartong yun. Itim. Walang puti. Hindi tao yun." Hindi na siya bumalik ulit malapit doon. Isang gabi, may 3 binatilyong umuwi galing inuman. Si Joel, ang pinakamatapang, ang naghiya. "Silipin natin yung bahay para patunayan na wala namang multo ron." Naglakad sila sa dilim. May hawak lang na flashlight at bote ng gin. At pagdating nila sa harap ng bahay, tahimik ang paligid. Tila lahat ng insekto ay natahimik. Pinihit ni Joel ang pinto. Tumunog ito at bumukas na parang may matagal nang gustong makalabas. Pumasok sila. Amoy alikabok, amoy amag, luma at tiyak namang masusuka ka sa amoy. "Tingnan natin ang kwarto sa itaas," sabi ni Joel. Nakangisi at umakyat silang 3. Pagdating sa itaas ay sinundan nila ang koridor. Doon nila nakita ang kwarto. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Maliwanag ang buwan kaya may konting liwanag na pumapasok. Dahan-dahan nilang tinulak ang pinto. Walang laman ang kwarto. Pero may isa sa kanilang napatingin sa bintana. Si Rico. Napahinto siya at nanigas. "Joel, may nakasilip mula sa labas." "Ano sinasabi mo? Imposible may tao sa labas. Nasa second floor kaya tayo." Sabay silang lumingon at doon nila nakita isang hugis muka, pero hindi muka ng tao. Mahaba ang muka, maputla, nakangiti pero walang galaw. At ang mga mata ay itim na itim, parang butas sa kawalan. Biglang bumukas ang ilaw sa kisame, pero wala namang kuryente sa bahay. Napasigaw si Rico at tumakbo pababa. Sumunod si Joel at Arman. Pero pagdating nila sa pinto, sarado na ito. Ayaw bumukas. Mula sa taas ay may narinig silang mga yabag. 1, 2, 3. Pero wala namang katao-tao sa taas. May boses silang narinig. Mahina, parang hangin. "Bakit kayo pumasok?" Biglang bumukas ang pinto. Tumakbo sila palabas at hindi na sila muli pang lumingon. Kinabukasan, wala si Rico. Hindi na siya nakauwi. At hanggang ngayon, si Joel at Arman ay hindi na muli pang nagsalita tungkol sa nangyari. Pero tuwing gabi, kapag tahimik na ang lahat, may dumadaan sa harap ng bahay. At sa bintana ng kwartong iyon, may nakasilip pa rin. At minsan, sumusunod ang tingin. Ingat ka, baka ikaw na ang sunod na silipin.